Ha? Eto na, eto na, eto na, eto na, eto na, eto na. Yung usapin ngayon, sabi nila nun, hindi daw totoo. Sabi ni Atong Ang, inosente siya. Oh, sinabi ng mga ibang personalidad na malapit kay Atong Ang, wala daw mga buto. Ngayon dito, nakapuntos na si Julie Patidongan. Ha? Ibig sabihin, totoo yung sinabi ni Patidongan na may meron talagang mga bangkay na itinapon dyan sa Taal. Ha? Dyan sa lawa ng Taal. Okay. Sige. Bakbakan natin to, mga kaibigan. Pero bago ang lahat na, may narinig ako kay Chavit Singson. Interview ni Chavit Singson, ito yun. Years ago, nasa sentro kayo nung expose on wetting and illegal gambling operations that involved Atong Yes. Ang and then President Joseph Estrada. Yes. Nauwi ito eventually sa impeachment and sa conviction ni President Erap for plunder. Ngayon po, may kinakaharap na naman na issue si Atong Ang dun sa missing sa Bungeros. Ano po yung palagay yung dahilan bakit nadadawit na naman dito ngayon si Atong Ang pero sa sabong? Well, napagsabihan na si Atong An noon na na-reprimand na noon na wag na lang negosyo ng mga tungkol sa illegal number games. Di ba si Chavit din ay tinagurian din ng Weteng Lord? Tapos na naman eh, pwede na pag-usapan. Umamin naman, di ba, na sa kanya yung Ilocos region. Hindi, tanong ko lang. So, ibig sabihin, partner niya si Atong Ang. Partner niya noon si Bong Pineda ng Pampanga. Tama, mali? Then, nagre-refresh na lang tayo. Pero iba naman yun eh. Allowed naman yung ginawa nila noon. Kaya lang nagkaroon ng problema dahil nawala yung mga sabongero. So whether true or not, it's a problem. They have to prove it. At nobody's above the law. So if they can prove, dapat parusahan lang yung mga dapat na parusahan. Kung hindi totoo, then they have to clear lahat yung mga dinamanda nila. Ayan, sabi niya, kung mapapatunayan, paano yan? Paano ito ngayon, Chavit? May na-recover di umanong isang sako ng mga buto ng tao sa Taal, lawa ng Taal kanina. O ayan, authorities have recovered a sack containing what appeared Kapapasok lang po to be bones during the retrieval operations for the remains of missing sabongeros, allegedly dumped in Taal Lake according to Batangas Police Chief. Patay. Ito na yung magpapatunay. Ito na yung magpapalakas. Ma'am Joanna Twilye dyan sa may Facebook. Hello. Ito na yung magpapatibay doon sa mga claim ni Julie Dodong Patidongan na si Atong Ang nga talaga ang may kinalaman sa mga pagpatay at pagkawala ng mga sabongero. Kasi ibig sabihin naka-second base na si Patidongan. Nung sinabi niya na doon may mga bangkay na itinapon dyan, eto na. Dapat yung nakuhang buto na yon ay mag-match sa DNA ng mga nawalang sabongero. Ilan yon? 36? 34? Isa lang dun ang mag-match. Ibig sabihin, murder case na yon na kinasasangkutan ni Atong Ang. Okay? Elisa Kalika ng Facebook. Hello, hello po, hello. Ito pa. Patay ka riyan. Ito yung mga sinasabi nilang mga buto na nahalukay o nahukay o nakita dyan sa may Taal. Hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Bukas pa sana magsisimula
Nasa ocular inspection pa lang sila kanina, pero may nasabat na agad ang ating mga operatiba. Ibig sabihin niyan marami pa tayong aasahan. Kasi sabi ni Julie Patidungan mang-100 daw 'yan, eh. Oh, ha? So, ibig sabihin nito, talamak ang patayan, pagpatay ng grupo ni Atong Ang. Base 'yan sa sinumpa sa salaysay ni Julie Patidungan. At 2 to 3 points na ang correct points ni alias Totoy. Sabi dito ni Zenaida Zagadraca. Pero, sack containing bones recovered during search operations in Taal Lake. So, konfirmado na ha. Konfirmado na. O ito, tignan, isang sako na naglalaman ng umano'y mga buto ng tao ang natagpuan sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Kasabay ang isinagawang retrieval operation sa mga labi ng missing sa Bungeros kaninang hapon, July 10. Ayon kay Police Brigadier General Jackie Wangki, Acting Regional Director ng Police Regional 4A. Natagpuan ang mga buto sa lugar kung saan sinasabi umano ni Julie Patidungan alias Totoy na dinadala ang mga nawalang missing sa Bungero bago sila itapon sa lake. So, ibig sabihin, tatakas yan, Ma'am Joanna. So, ibig sabihin, totoo yung mga binanggit ni Totoy o kaya ni Julie Patidungan patungkol sa mga impormasyon na nagtutukoy sa pagkawala at pagpatay di umano ng mga sabungero. So, kung yan nagkatotoo, pwede na rin maging basehan yung iba pa nitong sasabihin. Tulad ng mga pulis, tulad ng mga retired judges, nakasangkot dito sa krimen ni Atong Ang di umano. Okay? Sige. Okay, kaugnay ng balitang yan, mga kapatid, meron po tayong, eto. Kapapasok lang po na balita, may na-recover pong sako ng mga buto sa gilid ng Taal Lake sa gitna ng paghahanap sa mga labi ng mga nawawalang sabongero. Pero susuriin pa yan para malaman kung sa tao o hindi ang mga buto. At live sa telepono makakausap natin si June Veneracion. June. Vicky, may nakuha ang mga otoridad ng mga umunay skeletal remains o mga buto sa gilid ng Taal Lake sa bahagi ng Laurel, Batangas. Nakalagay sa sako ang mga buto na hindi pa malinaw ngayon kung sa tao ba o sa hayop. Ayon kay PNP Region 4A Director Brigadier General Jack Wangki, nakuha ang mga buto. Sabi dito sa balita, hindi pa nila malaman kung sa buto ng tao o hayop. Pero GMA to. GMA din po ito. O, sabi dito, tignan isang sako naglalaman umano'y mga buto ng tao. Okay? There's a discrepancy pero magkaiba pero isang nagbalita Sa lugar kung saan sinasabi umano ni alias Totoy na dinala ang mga pinatay na missing sa Bungero bago sila itapon sa Taal Lake. Kasama ng PNP sa mga nakakuha ng buto ang mga taga-DOJ at PCG na kabilang sa mga naghahanap sa labi ng mga missing sa Bungeros. Isa sa ilalim pa sa pagsusuri ang mga buto para malaman kung sa tao ba o hindi. Kanina sinabi ng PCG na wala silang nakitang anumang palatandaan na may mga labi sa kanilang ginawang initial search at survey sa search area sa Laurel, Batangas na kanilang balak sisiring bukas ng umaga. Balik sa Vicky. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion. Ma'am Ruby M. Rosario. Hello, Arvin G. Vlogs. Hello sa inyo. Good evening. O, so positive nga. So, ano na ngayon? So, dito pa lang, pwede nang may considered as state witness si Patidungan. Kasi nagkatotoo na yung kanyang sinabi. And that remains, yan yung mga buto na yan, ay nakuha sa isang doon sa fish pond ng isang suspect din. Per capita shoutout sa isang suspect din na nirerentahan. Elizabeth Cabading shoutout na nirerentahan para gawing paalagaan ng isda, di ba? Hindi kaya sangkot si Gongdi at Tobats?
Sabi ko nga, masaya na ako dito na napaparusahan na yung mga big time na posibleng magkalat ng isang lagim sa Pilipinas. Ha? Pushpan, may-ari, pulis din. Na isa ring suspect. Pero sabi niya, nirerentahan daw niya yun. Siya ang nangangalaga ng ilan ng taon. So, yung katotohanan ay nandyan na. Nasa bungad na. Alamin natin. Pero sabi nila, ang question ngayon, sino daw ang naglabas kay Patidongan? May nagsasabi na may kinalaman si, yan, Chavit din mismo. Diba? Kasi unang-una, kung mapabagsak nila, and eventually babagsak talaga si Atong Ang, sino ang makikinabang? Ayun, wala lang, nakita ko lang to. Noong 2024, nung isang taon, Representative Johnny T. Pimentel and Governor Ayek T. Pimentel leading a political leaders meeting with Mayor Joey Pama, Vice Mayor Bobong Bernal, Mr. Dodong Patidongan, and his wife for a united front in Barobo, Surigao del Sur. It's the motherfucking Eagle Double G. So, malakas. May kalakasan din. Kung noong 2024 yan, malakas na si Patidongan. At alam nyo, nasa bakuran pa yan ni Atong Ang. Hindi kaya si Johnny Pimentel ay kalyado din ni Atong Ang. Tatanong ko lang. Kasi hindi naman ako maniniwalang walang politikong kapit sa Atong Ang. Malapit sila ni Digong. Mas lapit sila dati ni Bato. At malapit rin sila ni Bongo. Actually, si Atong Ang isa sa pinakamalakas mag-donate sa Partido Federal nung panahon ni Digong. Nagkataon lang ba? Pero ang lakas ni Atong Ang ngayon. Lahat ng mga videos ko na naka-content, naka-thumbnail si Atong Ang, lahat yan nakadilaw. Lahat yan nakadilaw. Ibig sabihin, malakas yung persa ng reporting. Good evening, BT. Hala, nakaabot din sa live stream. Nag-watch ako habang naka-duty. Tony De Los Reyes. Hello po sa iyo, boss. Ano na? Masasabi nyo dito ngayon. Yung mga nagsasabing sinungaling si Julie Patidongan. Ilan na yung mga nagkatotoo na revelasyon niya? Ilan na yung mga statement niya nagkakatotoo? Thank you, LC Mix Support. Paano kung may madali pa bukas ng mga boto? Sigurado ko rito may magtatago. Promise yan. May tatakbo. Siraulong si Kawatano, Boy 10K ay house arrest pero nasa garapon na si Digong at isama si Robin. Yan, kumpleto na sila, sina LC Mix Support. Okay. Maglalag lang ng konti dito at ito lang to. Sige ako alis ito, kain